Kahit sino po. Sige, Lahat na sila. sige, primarily, ako, I've never realized that I'm a very competitive person until PBB. Parang doon ko nasabi sa sarili ko na, yes, kasi yun nga, parang with the plethora of tasks na pinapagawa sa amin, parang everyday, meron kang kailangang ma-achieve. So, parang na-realize ko na sobrang competitive ko. So, if you're asking, why did I say yes to PBB? Because I want to be a big winner. Yun yung primary reason ko. At this show, na ang ugat niya ay pagpapakatotoo. Parang all you really have to do is show yourself. And I think parang nakitaan ko ng, parang for me, before ako pumasok, nasabi ko, okay, that's simple enough. Kaya ko naman siguro yun. Pero of course, it was totally different nung pumasok ako. And then, secondly, second reason ko kung bakit din ako pumasok ng PBB is because I wanted to have a shot at fame. Parang, and this is my chance to showcase myself. And I think, sa tingin ko rin naman, I'm very confident na I can be in this kind of business, in show business. So, yun yung, I think, main reasons why I wanted to be part of this this very unique show. So it's okay for you to be kontrabida in your roles? Well, are you saying after BBB? Yes. Of course, definitely. An offer is an offer. Okay lang. Okay lang naman yun. I just hope na ano lang din. Siguro, magiging sort of krusada ko when being part of this business na rin. Kasi sa masang Pilipino, nata-typecast ka eh. So, there are great actors na nakilala ko na rin na kaya nilang ipakita na hindi ka lang kontrabida dapat sa isang palabas. Pero of course, siguro dahil lang sa thinking natin, sa how yung kultura natin, the way we are educated, then nata-typecast yung mga tao. Na, siguro, kung meron na akong magagawa for this industry, it would be that, yung mawala yung typecast and really explore what acting is. Say for example, if it's acting, if you're saying being kontrabida, so doon. Sa akin naman po, ang dahilan ko kaya po pumasok po ako sa PBB, hindi ko naman po inanong ko rin sa isip ko na magiging big four ako. Yun naman po talaga yung totoo. Yun po yung totoo. Nasabi ko rin po sa lolo at lolo ko na hindi po talaga ako naasa maging big four ako. Ganun po. Sabi ko, once na makatungtong ko ng PBB, sabi ko po na sana makita ko yung mama at papa ko, magkaayos kami ng papa ko, makita ko yung mama ko. Yun po, ay nakita ko naman po yung mama ko. Kaso naman po, may isa po hindi po naayos yung kami po ng papa ko. Pero I hope soon, magkaayos din po kami. Yun po, yun naman po talaga yung purpose ko dun sa loob ko ng bahay ni Kuya, na makita ko lang po silang dalawa. Yun po. Pero umabot po ako hanggang sa pagiging big ko. Kaya pasalamat din po ako sa Diyos at sa taong bayan po na nagboto sa akin. Kaya yun po. Tapos po, ano po yung isa pong question? Ano yung one thing na natutunan mo sa loob ng PBB na matatandaan mo? Ang one thing pong natutunan ko po sa PBB na matatandaan ko po, una po sa lahat, yung pinakangki po talaga, gaya po sabi ni Pare Paco, yung pagiging totoo mo sa sarili mo. Tapos po yung pagiging mo pong matatag po doon at yung disiplina mo rin po sa sarili, yung pagiging masunurin din po sa mga utos ni Kuya, yung po, tsaka yung ano rin po, yung pagiging matatawag ka masuko sa mga pagsubok sa buhay. Ako naman po, reason po talaga kung bakit po talaga ako pumasok ng bahay ni Kuya. Yun, gustong-gusto ko pong manalo talaga ako ng bahay kasi yun yung pangarap ng mama ko, magkabahay lang talaga kami. Wala naman palang bahay naman. Pero yun lang po talaga yung rason na gustong-gusto kong pumasok sa bahay ni Kuya. Kahit po nung nag-audition talaga ako, yun po sinasabi ko, bakit gusto mong pumasok sa bahay ni Kuya? Kasi po gusto ko po talaga magkaroon po talaga kami ng bahay o kahit negosyo lang, yun lang po. Tapos yun naman po, isali po ako sa Big Four kaya, pero wala naman po ko na talaga na bahay. Wala talaga. Pero okay lang po, ano naman, masaya naman. Tapos pinaka natutunan ko naman sa loob ng bahay ni Kuya, disiplina sa sarili. Yun, magpakatotoo ka kung anong nararamdaman mo, sabihin mo, isigaw mo yan kahit kanino, wala naman sigurong mag-judge. Marami mag-judge, pero syempre, being true na lang sa sarili mo, yun lang talaga lagi pinaalala lagi sa loob ni Kuya, maging totoo ka, ano ba yung nararamdaman mo. Tsaka maging strong, dahil sa lahat ng pagkakataon, may mga problemang dadaan sa atin
na ano, yun sabi ni Kuya, maging strong, magpakatatag kayo. Yun po sila natutunan sila na bahay ko. Sa akin naman, before pa PBB, I've worked for my father my whole life. And lumapit si Erickson Domingo sa akin, sa cornerstone. Sinabi niya, gusto mo ba maging artista? So, pinag-isipan ko, I talked it over with my family. Hindi sila masyadong supportive. So, parang sinabi niya sa akin na just try it out kung gusto mo o hindi. Tapos, kung ayaw mo, okay lang din. And may opportunity for PBB, so nag-audition ako. Yun yung suggestion ni Erickson na audition for PBB, tingnan natin if makuha ka ba. So nag-audition ako, nakuha. And then yun, pinag-usapan namin ng mas heavy na sa family. I think for me kasi I really wanted a new experience kasi kung buhay it's the same. Although komportable, naisip ko rin na I don't want to be doing this for the rest of my life without experiencing anything else. So gusto ko lang ng new experience. That's why PBB na ang laking opportunity na binigyan ng PBB sa akin. If it's natutunan, I think it's more of you have to keep your family values. And natutunan ko na kahit anong mangyari, yung family ko, nandun talaga sila para sa akin. Paglabas ko, sobrang proud nila, akala ko talaga sila sa akin. Bakit? So, kasi lang, it's all been a positive experience. So you wanted a break. You needed a break. Hindi naman siya a break. It's more of, before I decide on what I want to do na talaga, I want to experience then some things na kung pwede ba ako maging ganito or should I stick to being an engineer. So, di ba sobrang layo ng engineering to showbiz. Pero it's a good contrast din. How is it going so far after? So far, masaya. It's like every day you're pushing your boundaries, every day you have new experience. Walang routine. Nakakapagod din pero it's overall it's positive. Better pa mapapagod kaysa sa walang ginagawa din.